Muli, magandang araw po sa bawat isa po sa atin. At patuloy po tayo, sabi nga, another day, another devotion, another day na tayo po ay patuloy po makakalapit sa ating Diyos na buhay. At isang magandang bagay po ito sa bawat araw na kung saan nagkakaroon tayo ng oras na ibinibigay naman sa ating Diyos. Kasi kung titingnan po natin, yun namang oras na binibigay sa atin ng Diyos ay sagana at fulfilling naman po iyon para po sa atin. Kaya naman tayo bilang mga anak ng Diyos ay patuloy din tayong magbigay atid ng kagalakan, kaluguran sa ating buhay at sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na tayo po ay makadulog po sa ating amang buhay. Ng Diyos na buhay magpakailanman. Ang aking pong talatang napagbulayan ay ang Hosea 4 verse 6 hanggang 8 na mapakikita rito yung pong time nila Hosea ay mayroon po mga priest po doon, mayroon po mga lingkod po ng Diyos doon na itutwist po nila yung salita ng Diyos at pinapahina po nila yung tunay na katotohanan para po sa kasalanan po ng tao. Ginagawa nila ito para po sa kanilang kapakinabangan. Usually po, ito yung bagay na rin na kung minsan po nagiging daan din para po ang tao po ay mahiwalay. Kaya nga ho, mag-ingat nga daw po, napakahirap po na tayo bilang mga leader ay ibabaliin po natin ang salita ng Diyos, ibibend po natin katulad po na nangyari po ngayon sa ating bansa na napakarami nagsasabi ng katotohanan at yung kadalasan yung kasinungalingan ay nagiging katotohanan at kinasanayan na po ng ating gobyerno ngayon na talagang patuloy natin ipanalangin ang pag-iral po talaga at pagkaroon po ng intervention po ng ating Diyos sa buhay po natin sa bansang ito. Nakakalungkot po na kanya-kanya po silang paratangan, kanya-kanya po silang pagsasabi ng katotohanan. At may mga gumagamit pa po ng salita ng Diyos at mayroon pang gumagamit ng Diyos sa kanila at hindi malaman talaga sa ngayon kung sino nagsasabi ng katotohanan. Yung pong ating pong media, yung ating pong mga lawmakers, yung pati po yung mga social media na napakagulo na po ng ating pong sitwasyon sa ngayon. Kaya nga dito, ipinapakita po sa atin na ang katotohanan po pagka pinaligtad po natin ay meron pong justice po ang ating Diyos na buhay para po ito ay makamtan po ng taong nagsisinungaling o titwist po ang tunay at buhay na salita po ng Diyos. So makita ko natin, marami pong mga leader, marami pong mga even pastor, minister, pare na sila po yung mga nagtuturo po ng salita ng Diyos pero yung pong tunay na dapat na palakasin, yung una po yung kasalanan ng tao, yung pong pagsisisi ay hindi na po ito nakikita. At pangalawa po, yung pong kung sino po ang makapagbibigay ng pagliligtas po sa kanila, yung pagpapatawad po ng Diyos para po doon sa mga taong iyon, ay ang nangyayari po ay naiiba po nila. At marami po nangangaral na kung saan po naitatabi ang tunay na katotohanan. Imbis na ang salita po ng Diyos ay maging double edges, ibig sabihin po, dalawang talim magkabila. Ang nangyayari po ngayon, ang salita ng Diyos ay naging mapurol. At kung titingnan po natin sa mga social media, mas bentahe po ang social media sa tao ngayon dahil ito po ay usong-uso at viral po at ito po talaga ginagamit sa ngayon ng mga taong sa ating lipunan. Kaya naman nakita natin na mas sigit po nilang pinaparangalan ang tao o ang may gawa lang na ang ginawa lang ng likha po ng Diyos na tao na sinasamba po nila at yung mga katuruan nito at naggagawa po sila ng mga iba-iba pong mga gospel na hindi naman dapat nag-iiba po ng kanilang katuruan. Kaya naman po mas makabubuti po na back to basic po tayo, prayer, sa Word of God, and tingnan po natin, sabi nga sa Bible, suriin po natin, yung every test the spirit at paging yung pong mga sa lugar po ng Bereans o ng isang lugar na kung saan po, kada makakapakinig po sila ng salita ng Diyos na nangangaral,
sinesearch po nila scripture. Ibig sabihin, tinitingnan talaga kung tama pa ang kanila po mga pinapangaral. Kaya mahalaga po na tayo bilang anak ng Diyos ay mayroon tayong pag-aaral po ng salita ng Diyos. At yung gathering po natin na ang tanging layunin ay itaas po ang ating Panginoon Kristo, ang kanyang pagliligtas at ang kanyang pong patuloy na pangako po sa atin. Salamat po sa biyayang ito na binibigay sa atin Diyos na buhay.